So, ang pinag-aaralan po natin dito is spiritual maturity. Bali nung Wednesday po, sinimulan ko na po, 2 part po yung preaching ko tapos na po nung Wednesday. Bali part 2 po yung ngayon. So meron po tayong recap. Handa na po ba sa recap ang bawat isa? Sige po tayo mumutang lahat tayo yumukot manalangin. Father God in heaven, Lord, maraming salamat Panginoon sa pagyakap mo, sa pagsama mo Panginoon. Tunay nga na ikaw po'y buhay, tunay ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa pagsama niyo po sa amin. Thank you Lord sa pagtanggap ng aming papurit pagsamba. Maraming salamat sa mga kapatid ko, Panginoon, at dinala mo rito na isang puso gustong magsumigaw ng hallelujah sa iyo, O Lord. Marami pong salamat. Panginoon, dalangin ko po sa mga sandaling ito, patuloy pong kayo ang manguna. Itago niyo po ako sa inyong likuran, nawang aming pag-aaralan, tumimo po sa aming puso, tungo sa aming spiritual maturity, O Lord. Dahil ito po ang iyong desire ng lahat po ay maging matured, maging katulad ng aming Panginoong Hesukristo. Dalangin ko, Panginoon, anumang mga gumugulo sa isipan ng mga kapatid ko, I rebuke it, O Lord. And I charge, Lord, your Holy Spirit right here in the midst of us and all the holy angels na kasama namin. Nabantayan po ang buong lugar na to, pati po sa labas, O Lord, para wala pong makasagabal sa aming pag-aaral ng iyong salta. Panginoon, marami pong salamat. Kayong maluwalhati, kayo ang mataas. Sa inyo pong lahat ng papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng hallelujah. Thank you, Lord. Sige, palakpakan si God. Thank you, God. You're so good. God is good. So, recap po tayo. Spiritual maturity. Ulitin ko po mga kapatid sa physical na buhay natin, sa physical na katawan natin, yung mga baby na nakikita natin, yung mga batang nakikita natin, kahit na wala kang gawin, lalaki yan. Physical, tama po ba? Wala naman na natin ng baby. By nature, tatanda yan. Pero ang ating spiritual na mga buhay, pwedeng matagal ka ng Christian, pero ang spiritual na buhay mo ay nananatiling bata or baby pa nga. Okay? Ulitin ko, wala namang problema kung baby Christian ka. Walang problema kung child ka pa or immature child ka. Ang importante, lumalago. Wala namang pagkapanganak, matanda na agad. Okay po ba yun? So pag yung nag-share po kami tungkol sa mga baby Christian, child, immature son, wag po tayo masasaktan or ma-offend. Bagkus dapat na-challenge po tayo. Ayokong manatiling baby Christian. Ayokong manatiling child lang. Gusto ko mag-mature. Okay ba yun? Dahil kung hindi ka mag-mature, hinahadlangan mo ang calling ng Diyos sa buhay mo at ang pagiging useful mo sa kingdom. Ang ganda ng calling ng God sa bawat isa, maniwala po kayo. Pinag-aralan na natin ito, mga nakaraan pa, nung last na preaching ko, predestined nga tayo Predestined for greatness. Predestined to be conformed to the likeness of His Son. May magandang plano ang Diyos sa bawat isa. Favorite verse nga natin, Jeremiah 29:11, di ba? I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat isa. Pero sa totoong buhay lang, pag nananatili tayo doon sa pagiging baby natin spiritually, nahahadlangan po natin yung calling ng God. So ano po yung mga signs of spiritual immaturity? Recap lang po ito na mabilis. Dadaanan ko lang na mabilis yung part 1 natin. Para sabay-sabay ito po tayong lalayag sa ating part 2. Wala naman siguro nanood ng series dito, part 2, episode 2 agad pinanood, no? Panoorin mo muna yung episode 1. So, ano po mga senyales ng isang Kristiyano ay spiritually immature pa? Number 1, slow to understand the word. Mabagal makaintindi ng word. Alam mo bakit? Sinabi kasi dyan sa Hebrews 5:11, because they don't seem to listen. Kaya nananatiling spiritually immature ang isang Christian kasi hindi nakikinig. Sige, tingnan mo yung mga katabi mo ulit. Tingnan mo kung nakikinig. Parang galing, no? Parang in an instant, biglang lahat tumingin sa harap. Eh, pa yung mga kailangan At least word po yung nagsabi, Okay, yung mga spiritually immature, hindi raw po kasi nakikinig, kaya hindi nakakaintindi. Kahit paulit-ulit sinasabi, yung verses paulit-ulit, kahit gaano kaganda, hindi po niya naiintindihan kasi parang slow. So habang pinag-aaralan po natin ito, tingnan po natin kung ganito po tayo Pag medyo tinamaan, wag pong poker face lang. Slow to understand the word. Pangalawang sign is still needing to be taught the basics repeatedly. Paulit-ulit. Hindi pa rin naiintindihan kung paano siya naligtas. Hindi pa rin naiintindihan kung ano yung ginawa ni Jesus Christ. Hindi pa rin naiintindihan yung pagpapatawad ng kasalanan. Kaya naman paglabas dito sa church,
Lugbok na naman yung buhay, feeling hindi na naman napatawad ng Diyos, feeling niya wala naman tumanggap sa Kanya, feeling niya, paulit-ulit, sabi sa Bible, pinapako mo si Kristo paulit-ulit. Paulit-ulit. Ulitin ko po, ulitin ko ulit. Wala naman pong problema. Kasi nga, baby Christian, natural, paulit-ulit yan. Yung mga baby naman, di naman yan natututo isang beses. Di ba, inulit-ulit natin, Daddy, Mama, Daddy, Mama, Daddy nga. Ulit-ulit hanggang makuha. Ganito po talagang baby. Pangatlong sign ng immaturity ng spiritual life, nakadepende sa gatas. Ano yung gatas? Ano nga po, yung mga elementary, mga basic teachings. Pag medyo lumalim ng onte, ang turo, so it's okay. At ang pang-apat na senyales na immature ka pa spiritually, hindi mo alam kung paano gawin ang tama. Alam mo yung tama, pero hindi mo alam gawin. Alam mo yung tama at mali, pero hindi mo kayang i-apply. Diba? Ang hirap, no? Gusto mong bumait, pero di mo magawa. Yan. So tingnan natin, ano naman yung mga mark ng spiritually mature na person? Yung mga, number 1, skilled in the word. Pag tinanong ka kung anong pinangahawakan mong salita, alam mo agad. Sa sitwasyon na meron ka, yung faith pag tinanong ka, ano ba pinapanampalatayaan mo? Alam ka agad. Dahil skilled na siya sa salita ng Diyos. Kabisado na niya yung pinangahawakan niyang faith. Yung mga immature, kapag kinausap yan ng mga ibang paniniwala, sabi ko nga nung Wednesday, imbis na ikaw ang mag-share sa kanila, kasi sure tayo, naniniwala pa ba tayo na si Jesus is the way, the truth, and the life? No other, walang ibang pangalan kundi binigay si Jesus. Kung hindi ka skilled in the word, so mga simpleng basic lang po pinag-uusapan natin kapag may nakausap ka na isang tao na medyo ibang pananampalataya, sabi ko nga, baka pagtapos yung mag-usap, ikaw na ang natangay niya. So skilled in the word, naiintindihan yung salita, kayang ipamuhay yung salita at kayang ituro yung salita. Hindi po ito pang pastor lang. Wala lang po sinabi na ang pwede lang mag-share ng word yung mga pastor. Hindi po ganun. Meron pong ganung religion, pero hindi po to yung katotohanan sa lahat. Ang totoo po, naniniwala tayo, lahat po dapat tayo ready sa ating pinaniniwalaan. Pangalawa, skilled to recognize the difference between right and wrong. Alam mo na yung tama, alam mo na yung mali. Hallelujah. Sabi sa Hebrews 5:14, solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. Sabi po natin, yung training na sinabi dyan, ito yung gymnasme na. Hallelujah. Gymnasium po yung ibig sabihin dyan. Diyan po yung kailangan matured ka, kailangan mayroon kang discipline, practice, and consistency. Ito po yung sasabihin ko sa inyo yung pag-grow po natin spiritually, hindi po yan mangyayari automatic. Kahit attend ka ng church, araw-arawin mo pa, it's not a guarantee that you are growing spiritually. Kailangan po yan pinapractice, ginugusto, intentional. You are not a Christian every Sunday lang. You're not a Christian every Wednesday lang. You're not a Christian kung may problema ka lang. Spiritual life should be practiced every day. Hallelujah. Maturity is not automatic with age, time, or time in church. It's the result of intentional growth. Thank you, Lord. So the path to maturity. Ito po, mabilis kasi recap po ito nung pinag-aralan naman ng Wednesday, okay? Kaya hindi ko na po siya masyadong in-elaborate. Panoorin nyo na lang po sa YouTube yung part 1 para umabot lang tayo sa part 2 para sabay-sabay po tayo. The path to maturity. Ano lang kailangan natin gawin? Number 1, we should build on the foundation. Para mag-mature ang tao, kailangan tama yung pundasyon. Nakabuild na siya sa foundation, mga foundation na teaching. Ano rin mga foundational teaching? Repentance, faith, baptism, resurrection, judgment. Those are basics. Sabi ni Paul, basic yan, elementary teachings yan. Kailangan alam mo na yan. Pastor, medyo di ko pa masyadong naiintindihan yung iba dyan. It's okay. Ask us, as the pastors, as the leaders, pag-aralan natin mabuti para sabay-sabay tayong uusad para sa benefit ng marami. Ano ba yung foundation natin? Repentance. Sabi ni Peter, repent and be baptized upang ikay maligtas. Ang repentance po, hindi po ito dahil nagsisi ka lang. Ang repentance is metanoia, a total change of mind. That's repentance. Faith, ano bang pinananampalatayaan mo? You should believe in the name of the Lord Jesus Christ as the Son of the living God. Nagkatawan tao na matay para bayaran ng ating kasalanan. Faith, ilagay mo yung pananampalataya mo doon.
na binayaran na ni Jesus ang kasalanan mo. And that's faith. Hindi ka pwedeng magsimula sa ibang faith. Ang faith ko po is makakatapos ako sa pag-aaral. Ang faith ko po is magkakaroon ako ng bahay at lupa. Ang faith ko po, walang problema doon, pero hindi ka pwede magsimula sa mga ganong faith kung wala kayong unang-unang faith, which is you believe that Jesus is the Son of the living God. Foundation po to baptism. Nananampalataya tayo na kailangan din nating mabaptize. Hindi na po, ito, alam ko marami pa sa inyo yung mga di pa nababaptize, hindi pa naiintindihan. May i-explain po yan dito sa church. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. I-explain po yan sa inyo. Pero kailangan po natin magbabaptize. Hindi ko po yan ituturo ngayon. Pero kailangan natin magbabaptize kasi si Jesus mismo nabaptize na. Sino po rito hindi pa nababaptize in water? Pwede po taas yung kamay. So meron pa mga kapatid natin. So importante rin po ito. Then resurrection. Do you believe in resurrection? Na isang araw, lahat ng mga taong nananampalataya sa Panginoong Yesus, sa tunog ng huling trompeta, lahat daw po ay bubuhayin. Bubuhayin. Kaya nga tayong mga nananampalataya sa Panginoong Yesus, hindi tayo dapat natatakot. Sa kamatayan o sa rapture, hindi tayo natatakot. Dahil sabi ni Paul, para lang natutulog. Dahil isang araw, sabay-sabay pong bubuhayin lahat. Huwag kayong magulat biglang may mga lumabas na mga tao sa paligid ninyo. Masuwa kayo kasi, rapture na yan. Bubuhayin muna, sabay-sabay, and sabay-sabay daw pong kukuhanin. Sabi yan sa 1 Thessalonians. So you should believe in that. Foundation preaching yan. Foundation teaching natin yan. And judgment, paghuhukom. May paghuhukom po talaga. Pero hindi daw po dapat tayo matakot sa judgment. Ayun po yung sabi ng salita ng Diyos. Ang natatakot sa judgment, yung talaga mga, ay naku po. Thank you, Lord. Sabi, there is no fear in love. But perfect love drives out fear. For fear has something to do with judgment and punishment. Sabi doon. Oh, thank you, God. So, number 2, press forward, not staying at the foundation. Ito. So, sinabi na po natin yung foundation. Alam niyo na yung foundation. Pag-aaralan pa natin ng marami. Sa mga hindi pa masyado nakakaintindi, okay lang. Pero for those naman, move on. Sabi, iwanan na natin yung mga elementary teaching. Move on. Build a full life in Christ. And number 3, depend on God's grace. Because maturity is God-enabled but believer responsibility. Ang iyong pag-mature, God's grace yan. Totoo yan, wala kang magagawa dyan. Pero responsibilidad ng tao yan. Andyan na yung grasya ng Diyos, andyan na yung kapangyarihan ng Diyos, pero kung hindi mo gugustuhin at nanasain, hindi yan automatic mangyayari sa buhay mo. Kaya nga kung ikaw ay Kristiyano, araw-araw, nag-pray ka ba? Araw-araw, nagbabasa ka ng word. Araw-araw, nagko-commune ka sa Diyos. Hallelujah. Because the goal of maturity, Ephesians 4:13-15, this will continue until we all come to such unity in our faith, knowledge of God's Son. Ito yung goal natin. Knowledge of God's Son, that we will be mature in the Lord, measuring up to the full and complete standard of Christ. Ito yung goal. Maging talagang kamukha natin si Kristo. Then we will no longer be immature like children. We won't be tossed and blown away by every wind of new teaching. We will not be influenced when people try to trick us with lies. So clever, they sound like the truth. Marami talaga kasing manlilin lang. Tandaan nyo to. In the last days, maraming manlilin lang. Maraming mag-claim na sila sa Jesus. Maraming mag-claim na ito yung tama. Ay, nako. That will deceive even the elect. Kaya kailangan natin mag-mature para hindi tayo ma-deceive. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way, more and more like Christ. Hallelujah. So maturity equals Christ-likeness, where our words, action, and decisions reflect Jesus. Okay ba yun? Ito raw po ang totoong maturity. Christ-likeness, kung sino si Jesus. Kung naging tao si Jesus, namuhay na parang tao, na tao 100% dito sa mundo. Ngayon, nandun po siya sa kanang trono ng Diyos. Siya po'y muling babalik. So, ang maturity, matured na Christian, sabi ni Jesus, yung mga nagawa ko ay magagawa nyo rin. Okay ba yun? At higit pa. Thank you, Lord. Yung words natin, kilos natin, mga desisyon natin sa buhay, magre-reflect kung sino si Jesus. So, ganun lang po natin mag-gauge if we are nagiging mature spiritually. Meron kang sitwasyon ngayon. How do you react sa situation mo? Anong words ang lumalabas sa bibig mo sa sitwasyon mo ngayon? Negative words? Mga words ng paninira? Mga words ng nakakasira?
or words na pananampalataya tulad ni Jesus. Ang daming mga nangyayaring matitindi sa Panginoon sa buhay ni Jesus na naging tao siya rito, tama? But kita mo kung paano siya mag-words na lumalabas sa kanya. Actions. Pag hindi mo nagustuhan yung nangyayari sa'yo, anong action mo? Magwawala ka? Sisirain mo buhay mo? Hindi, pastor. Tayo'y tao lang. Talagang dapat tayong mag-react. Okay, part 2. Growing into spiritual maturity, part 2. Yung text po natin galing sa dalawang rin po. Galatians 5:16-17. Ready? But I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, to keep you from doing the things you want to do. Flesh and Spirit, naglalaban. Pangalawang verse natin, 2 Corinthians 3:17-18. Now, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all who with unveiled faces contemplate the Lord's glory are being transformed, hallelujah, into His image with ever-increasing glory, are being transformed, which comes from the Lord who is the Spirit. Okay, game. Unang-una, living in the Spirit is not a supernatural upgrade. Christians, hello, listen. Every time you hear us saying that you should live by the Spirit, kailangan buhay yung Spirit sa'yo, manangan sa Holy Spirit, to walk in the Spirit. This is not a spiritual upgrade. Hindi to pang mga pastor, hindi to pang mga elite Christians. Hence, living in the Spirit, it is the normal Christian life for every believer. Kung Christian ka, may Holy Spirit ka, and you should live by the Holy Spirit. Kung Christian ka at hindi ka namumuhay sa banal na Espiritu, napakasimple, hindi kita husgahan. Baby Christian ka talaga. Why? Hindi niya alam ah. Meron bang matured Christian na hindi namumuhay sa Spirit? Wala pong ganun. Do you believe that you have the Holy Spirit? Kailan nangyari yan? Efeso 1:13. Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan, mga nakarinig at sumampalataya sa Kanya. Meron na po ba akong kasamang sumampalataya kay Jesus dito? Ng buong buo sa puso niya. Hallelujah. Kung ikaw daw yan, ay pinagkalooban. Pag ipinagkalooban, ito po ba ay tapos na o mangyayari pa lang? Past tense na yan, tama po ba? Nangyari na. So kung ikaw raw po ay nanampalataya sa Panginoong Jesus, ikaw raw ay pinagkalooban, hindi pagkakalooban, or sana pagkalooban. Pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Hallelujah! In Jesus' name, faith, foundation, believe. Sino pong kayang manampalataya na meron siyang banal na Espiritu? Faith, believe, survive. Walking with the Spirit. Hallelujah. Now, we all agree. We all agree that we have the Holy Spirit. Amen po ba? We all agree. Kahit na sino ka pa, basta tinanggap na nanampalataya sa Panginoong Jesus, you have the Holy Spirit. The Holy Spirit's living inside you. Ngayon, sabi nga ni Amba Roger, iba, kapag ikay may hawak-hawak na baso ng tubig, parang ganun po tayo lahat. We have the Holy Spirit. At iba, pag ikaw ay lumusong sa swimming pool. Pag may hawak-hawak ang baso ng tubig, dala-dala mo raw yung tubig. Pero pag ikaw ay lumusong sa swimming pool, dala-dala ka ng tubig. Can you see the difference? Yes, we all have and receive the Holy Spirit. Yes. But it's different if the Holy Spirit is carrying you, leading you. You're living by the Spirit. It's very different from just having the Spirit. This requires full surrender. Sabi ko nga nakaraang preaching ko, kung naalala niyo pa, na we should not ask more of the Holy Spirit. Why? Kompleto na yung Holy Spirit na na-receive mo eh. Rather, you should tell yourself, you should say, Holy Spirit, use me more.
surrender yourself more. Every day. That's walking by the Spirit. Kaya mananatiling hindi ka maglalago. If you're a Christian but you're living by the flesh. Okay, darating tayo dyan. Walking with the Spirit. But I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh, ito meron tayong isang katawan, pero meron tayong flesh, meron tayong spirit. Alam mo ba ang katawan mo, ang isip mo is araw-araw a battleground. Ang buo mong pagkatao, araw-araw may naglalaban. And the soul, yung soul, si Saul ang namimili. Kung sinong kakampihan niya this day. Etong araw na to, flesh, sa'yo muna ako. Then tomorrow, this day, because it's Sunday, spirit, sa'yo naman ako. No wonder, hindi ka nag-grow. Ayaw ni Lord ng lukewarm. Ayaw ni Lord ng, mamili ka na lang. Kung sa flesh ka, tapos. Tama? Kung sa flesh ka, mamili ka na lang. Huwag mo nang pahirapan sarili mo. Pastor, ang harsh mo naman. Hindi po ako harsh. Tinutulungan ko lang kayong dumali yung buhay ninyo. Hindi po ito pagiging harsh. Kasi nga ganun din naman eh. Hindi ka naman na mag-grow. Because walk by the Spirit is a command. Hey, walk by the Spirit is a command. Utos po ito. Hindi to trip-trip lang. Hindi to trip lang ni Pablo at trip ng mga pastor. Question, si Jesus Christ po ba lumakad sa banal na Espiritu? Hindi. Lumakad. No wonder why, even tao siya, grabe naman si Jesus, nakakapag-miracle. Grabe naman si Jesus, may freedom, hindi nakagawa ng kasalanan kahit isang beses. He was tempted with all kinds of sin, but he did not sin. Alam niyo ba sa wilderness, 40 days, he was tempted 40 days. Na-document nga yung dulo lang eh. Di ba, na-document yung dulo lang? Kasi yun yung talagang ultimate na test eh. Ayun kasi sinubo kay Eva at Adan eh. Si Satanas, kabisado tao. Ever since, mas kabisado ni Satanas ang tao. Alam niya, kaya niyang dalhin yan sa appetite, kaya niyang dalhin yan sa pride of life, sa kaya. Kasi nagawa niya kay Eva eh, sa kay Adan eh. Ayun din yung ginawa kay Jesus eh. Pero sa loob ng 40 days, sabi doon, he was tempted by the devil for 40 days and 40 nights. Araw-araw, minuto, maya-maya, gutom pa yun. Pero hindi raw siya nagkasala. Paano nangyari? Why? Because he's walking and living by the power of the Holy Spirit. Huwag mo sabihin, hindi, kasi Diyos si Jesus. Kaya nagawa ni Jesus yun. Hoy, nung nandito si Jesus sa mundo, hindi siya Diyos. Tao siya nung nandito. Kinakaya lang niya kasi ang Espiritu ng Diyos nasa kanya. Kaya kaya niya. Sabi mo sa kapatid mo, kaya mo din. Ayaw mo lang. Hallelujah. Laging naglalaban ng flesh at ang spirit. Piliin mo naman ang spirit. Pwede ba yun? Piliin mo ang spirit. Piliin mo. Alam mo, hindi to achievement pag nabuhay ka sa spirit. Nagiging natural ka pa lang. Okay ba yun? Hindi pa to level up kapag namuhay ka sa spirit. Nagiging level 1 ka pa lang. Kasi totoo eh. Ito ang Christian, namumuhay sa spirit. Tama na, huwag kang makipag-yo-yo. Makipag-yo-yo. Minsan flesh, minsan spirit. Walang growth doon. Ang tagal ng growth doon. Alam mo, patient si God eh. Si God is just patiently waiting for you to decide, fully decide to surrender your life. He's waiting for you na talagang, ay nako, patient si Lord. Huwag ka lang abutan talaga ng tigas ng ulo mo. Hanggat may binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos araw-araw, huwag ka masyado magmatigas. Dahil hindi mo alam kung hanggang kailan. Baka nakita talaga ni Lord, ay walang pag-asa to. Si God kasi nakita na dulo eh, tama ba? Nakita na ni Lord ang dulo. Kung isang araw talaga magsusurrender ka sa Kanya. Tingnan natin. 1 Thessalonians 5:16-22. Kita mo ha? Ito raw yung namubuhay sa Spirit. Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin. Hey. This is how we walk by the Spirit. Psst. Mabigat ang problema, may maraming pinagdadaanan, pero sabi, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 19,
Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong baliwalain ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Paano raw gagawin natin, mga namumuhay sa Espiritu? Una, 3 M. MMM. Magalak, manalangin, hindi mahirap tandaan. Triple M. Magalak, kahit yes, nakaka-bad trip yung situation, but still rejoice. Sabi, rejoice in all circumstances, for you know that the trial magpo-produce sa'yo ng perseverance. And perseverance magpo-produce sa'yo ng character, and character, hope. No? Magalak kayo, sabi, kapag sinusubok kayo sa lahat ng klase ng pagsubok. Tinetest lang yan. Sabi nga kanina ni Pastor Nicky, refiner. Saan tayo re-refine? Ito sa mga pagsubok. Ang daling magpaka-Christian pag walang pinagdadaanan. Tama, no? Pero susubukin lahat yan sa pressure. Kung ano nang natutunan mo, kung talaga namumuhay ka sa banal na spirito. Ang dali malaman yung namumuhay sa spirit sa hindi. Maniwala ka sa hindi. Sa isang problema lang, lalabas ang flesh. But you need to decide. Re-replyan ko na to, Lord! Eto na! Punong-puno na ng mura to! Ito na. Then, peace, love, joy. Delete. Hinga. The spirit win. Yay! Ganon talaga. Wow, kaya nga wag magpapadalos-dalos. Ano bang sunod? Huwag hadlangan ng spirito. Hey, there is a God living inside you. Ay, nako. So come on my soul. Now don't you get shy on me. Alam ko lang, there's a lion inside you eh. Grabe kasi yun eh. No? Totoo po. Kaya ingatan ninyo yung mga natin. Panghawakan ng mabuti. Ano raw dapat natin panghawakan? Mabuti. At lumayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Next. Katangian ng spiritually matured person. Mabilis lang po ito. So gusto nyo malaman kung ano yung katangian pag yung character ng isang spiritually matured na person? Ako po naniniwala, yung character ni Jesus, kompleto. Ito yung magiging character natin. Saan natin makikita yan? Sabi sa Galatians 5:22. The fruit of the Spirit. Hindi po fruits, fruit of the Spirit. This is the whole quality of Jesus. Okay? Pero ulitin ko po, ang fruit, hindi po yan lalabas pag hindi pa matured. Tama ba? Mali. May fruit pa ba? Lalabas ba ang fruit pag hindi pa nagmamature yung puno? Or ano? Hindi. The fruit will only come out. So the fruit of the Spirit, talagang lalabas po yan sa mga nagmamature na Christian. So ang dali lang din po mag-gauge. Sa sarili mo mismo, matcha-check mo yan. Kasi fruit yan eh. Whether you like it or not, lalabas yan kasi bunga yan. Okay ba yun? Fruit of the Spirit. Subalit ang bunga ng Spirit to ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Ano raw yung mga katangian na meron yung spiritually matured? Pag-ibig. Alam mo, love is very natural sa mga talagang matured na mga Christians. No? Hindi talaga madali magmahal eh. This is the reality. Lalo kung nakakabwisit yung tao. Nakakairita, paulit-ulit, kakasawa. Lalo kung di mo gusto. But a spiritually matured person, maniwala kayo sa hindi po mahirap magmahal. It will become very natural for you. Yung compassion, magkakaroon ka talaga ng totoong compassion. That's love. Compassion sa mga tao sa paligid mo. Oh, hallelujah. Kagalakan, that's joy. You have joy. Iba po yung joy sa happiness, ha? Tandaan nyo to, hindi porket masaya ka, may joy ka. Yung iba kasi, hinahanap ang kaligayahan sa labas, alam mo yun, happy-happy, wal-wal-wal-wal. Anything that will satisfy the flesh, happy, masaya. But that's not joy. Ang totoong joy is yung nasa gitna ka ng matinding problema, pero you have peace, mayroong kagalakan ka pa rin sa puso. You can have, alam mo, masaya pa rin yung puso mo kasi alam mo that God is with you, God is in control, the power of God is with you, the Holy Spirit is with you, there's another in the fire. Ano nyo yun? There's another in the fire. Di ko makakalimutan yun, kantang yun eh. Kaya Shadrach, Meshach at Abednego. There's another in the fire.
You will have joy. Sabi ni Paul, I delight in my weakness. For in my weakness, God's power is being made perfect. Hallelujah. Hindi man maganda yung pinagdadaanan mo, kaya mo pa rin magkaroon ng joy sa puso mo. Kasi alam mo, hirap ng pinagdadaanan mo, kasama mo ang Diyos. May gagawin ng Diyos. His power is being made perfect in that weakness na meron ka ngayon. That's joy. Alam mo, hindi matatapos ang storya ng buhay mo sa hindi magandang pinagdadaanan mo. Ano pa? Kapayapaan, peace. Ito po yung totoong peace na sa gitna ng kaguluhan ng mundo, panatag ka pa din. Alam mo, kasama mo ang Diyos. Pagtsatsaga, patience. Oh, hallelujah. Alam mo lahat po yan, siyam na yan, bago natin matapos isa-isa. Lahat po ng kabaliktaran yan, meron tayo eh. Totoo. Ayun po yung innate sa atin. Alam niyo innate? Yung natural po sa atin. Lahat, yung kabaliktarin mo lang lahat yan, meron ka nun. Meron tayo niyan. But as we mature spiritually, napapaltan po yan ng fruit ng Spirit. Kabaitan, ay nako, walang mabait dito. Kabutihan, goodness. Oh my goodness. Kahinaunan, lalo na yan, no? Pero alam mo, lahat ng, sabi ko, lahat ng qualities na yan na kay Jesus. Kaya, I love you, Jesus. At pagpipigil sa sarili. At ang isa pa, ipinako na sa krus ang kanyang laman at mga sasamang hilig nito. Ipinako na raw po sa krus ang kanyang laman at mga sasamang hilig nito. Hey, spiritually mature person, spiritually mature Christian. Sabi po sa verse 24 ng Galatians 5, after ng fruit of the Spirit, ipinako na raw po sa krus ang kanyang laman at ang masasamang hilig nito. Asa na yung mga asa na yung mga masasamang hilig mo? Ipinako na raw po sa krus. Pwede ba 'yon? You should believe in that. Kailangan mo lagyan ng pananampalataya yan. Ayun yung kailangan mo pananampalatayaan. Kasi laging ipapaalala sa iyo ng katawan mo at ng demonyo yung mga evil desires mo. Alam mo, ipaalala mo by faith. No. May evil desires, ipinako na sa krus kasama ni Kristo. And verse 25, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Hallelujah. Mamuhay daw po ayon sa Espiritu. Ulitin ko hindi po to living in the Spirit, hindi po to level up, hindi to supernatural, nagiging natural na Christian ka pa lang. So if you're not living by the Spirit, Christianuhan ka lang. Sakit naman, Pastor. Totoo naman. Bakit ayaw mong mamuhay sa Spirit? Kasi masarap, Pastor. So ulitin ko lang mga kapatid, we really need to mature spiritually. Wala po to sa tagal mo ng Christian. Wala to sa tagal mo na dito sa church. Pwede yung mga bago pa lang, mga ilang months pa lang nandito, pwedeng mas matured spiritually na kaysa sa matatagal. Pwede yun. Pwede yun. Pwede naman yung mga 10 years pataas ng Christian, mas baby pa. Pwede rin yun. It's very intentional kasi yun. Walang ibang magbabantay ng spiritual growth mo kundi ikaw. Hindi naman tayo magkakasama 24/7. Tama po ba? Pwede tayo magplastikan here. Pwede tayo magmukha ang holy lahat dito. Kumanta ka lang na may paiyak-iyak, kunwari, okay na yun. Mukha ka ng matured spiritually nun. Pero hindi po ganun yun. Ikaw mismo, kailangan bantayan mo sarili mo. Are you really growing spiritually? Ilan taon na ba yung spiritual life mo? Hallelujah. Ipinako na sa krus ang kanyang laman. Mahirap kasi talaga. Lahat tayo nang galing dyan. Tama ba, no? Iba yung sarap. Iba yung sarap ng gusto ng laman. Totoo naman. But we need to crucify the flesh at yung mga evil desires na kasama nun. Pastor, ang perfect mo naman. Iba tayo eh. Sabi nga ni Paul kaya ulitin ko lang lagi yun pag may gusto magsabi nun. Hindi ko sinasabi na naatim ko na lahat. But one thing I'm doing, forgetting what is behind and pressing on towards the goal. Intentional, that's intentional. Hindi yung minumulto ka lagi ng past mo. Hindi ka natapos dyan. Move on. Move on. Press on towards the goal. We have the goal to be Christ-like, maturity in Christ. Press on. Kaya kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu, mga grateful Christians. Di ba sarap kantahin ng gratitude? Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. The Spirit gives life. Now, live by the Spirit. Ano yun? Lalabas tayo dyan sa Galatians 3:3. Masakit yung sabi ni Paul.
Sabi niya, you foolish Galatians, you na na-receive thou by the Spirit, are you now trying to attain it by the flesh? Nagsimula ka sa Espiritu, nagtatapos ka sa laman, sabi ni Pablo. Mamuhay ayon sa Espiritu. Mahirap po bang mamuhay ayon sa Espiritu? Alam mo, mahirap kasi pag di mo alam. Okay? Sabi, my people are destroyed for lack of knowledge. Bigyan ko kayo ng tip. Mabuhay sa Espiritu bago pumunta sa next point. Very plain and simple. Pagkagising sa umaga, mga kids, anong gagawin? Mag-pray. Mag-pray. Spiritual yan eh. Spiritual yan eh. Tama mo ba? Prayer is spiritual activity. Ano pa? Read the Word. Mag-aral ng salita ng Diyos. Spiritual po yan. Ano pa? Worship God. Listen to worship songs. Huwag puro soda pop yung pinapakinggan. Makinig ng worship songs. Tuwing may gawain, anong gagawin? Magsimba. Sabi nga eh, ewan ko ang midweek service po ba ay pang samin lang? Ewan ko sa inyo pang amin lang ba yun? Kasi umahatid ng midweek service, tira 20% lang neto ng mga taon to eh. Hindi pa sir, we have service. Okay. Okay naman, wala naman po problema doon. Sabi ko nga, as you grow deeper to the Lord, maiintindihan mo, mamuhay rin tayo sa Espiritu. Spiritual activities, spiritual exercises. Hindi pastor kasi hindi ko gusto yung mukha mo. This will never be about me. This will never be about the person standing here. This will never be about the person sitting beside you. This will never be about any person but Jesus and your relationship to Him. Para lang ako nagla-live na ito Ganun lang yung sinasabi ko doon. True transformation is only possible through the Holy Spirit. Hoy, ang tao hindi kayang baguhin yung kapwa-tao. Kahit sarili mo, hindi mo kayang baguhin yan. Maniwala ka sa akin. Only through the power of the Holy Spirit, true transformation comes. Malalaman mo yan. Sabi sa 2 Corinthians 3:17, now the Lord is a Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we all with unveiled faces contemplate the Lord's glory, are being transformed into the image of Jesus with ever-increasing glory, from glory to glory. Sino raw nagtatransform? Holy Spirit. Kaya hindi ka mabago-bago ka. Bakit? Hindi ka kasi namumuhay sa banal na Espiritu. Kasi nga hindi ka namumuhay sa Holy Spirit. Paulit-ulit ka lang. Hindi, ay nako, religion will just make you religious. Hindi to religion. Hindi religion pinunta nyo dito para maging religyoso kayo. Kung gusto nyo maging religyoso, araw-arawin nyo. But it will never make you religious. It will never make you righteous. It will never transform you. Ay nako, makikita ka ng napakaraming religyoso. Pumipila araw-araw, lumuluhod, sisimba paluhod, maraming ginagawang religious activities. Pero hindi na mabago ang buhay. Masasama pa rin. Maraming religyoso, mga corrupt. Totoo naman. The Philippines is the religious country in Asia. Pero Philippines, nuknukan ng sama ng mga tao. Walang concern sa Pilipinas. Lahat na nakaupo, religious. Ay, totoo naman. Did it ever transform them? No. So true transformation only will only become possible through the Holy Spirit if you will start to live by the Holy Spirit now. Transformed in Greek is metamorpho. Doon po kinuha yung word na metamorphosis. Alam niyo yung metamorphosis? It's what happened when the caterpillar pumasok sa cocoon, naging butterfly. Nagkaroon ng metamorphosis. Transformed. We are being transformed. Meaning to say talagang may transformation na ginagawa ang Holy Spirit. Ikaw mismo sa sarili mo, malalaman mo yun. Dapat alam mo yun. Hindi na ikaw yung dating ikaw. Malayo pa pero malayo na. Yung sabi nun. Malayo pa pero malayo na. Tama? Ang mahirap dito, malayo pa pero malayo na. Ibig kasi mas lumala. Malayo pa pero malayo na. Kasi mas lumala pala. From glory to glory. Hey, listen. From glory to glory. Hindi naman automatic pag 100% good na good ka na eh. Unti-unti, binabago mo ako araw-araw. Unti-unti, may changes. Kapag hindi nagbabago, hindi man lang nababawasan, may problema tayo doon. Hindi ka nang mabuhay sa Spirit. Pero pag nabubuhay ka sa Spirit, unti-unti may nagbabago. Tama ba? Sa isip mo, glory to glory.
So be patient sa sarili mo, kahit sa katabi mo, sa asawa mo, sa kaibigan mo, be patient. Binabago yan ni Lord araw-araw as long as they're living by the Holy Spirit. Pag walang pagbabago, bago yun. Are you relying on the Spirit for transformation or self-effort? Now, eto alam mo sa sarili mo pag may nagbabago sa'yo. You should celebrate progress. Why? Because maturity is growth over time. Pag nakita mo, uy, kaya ko nang pigilin yung pagmumura ko ante Uy, kaya ko nang pigilin yung pagyoyosi ko Ano na lang, half na lang, konti na lang. Uy, kaya ko nang pigilin yung addiction ko Oh, hallelujah. Why? Because kung where's the Spirit of the Lord is, there's freedom. Freedom from sin. You will have the power to overcome sin. Freedom! Hallelujah. Freedom! Now, eto na. Edi mature ka na. Hey! Matured Christians! Now, matured ka na. Now you are ready to do the works of the Lord. Only then, you will become super useful sa work ni Lord. God is very patient Patient nga si Lord na immature ka Pag-growing ka Bakit? Para saan? Para magamit niya. Tama ba no? Magiging ready ka na. Sabi sa Ephesians 2:10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. There is a good work God has prepared for you to do. Definitely, mayroong ginawa ang Diyos na ikaw ang gagawa. Para sa iyo mismo. Hindi para sa akin, para sa iyo. We are not all called to become a pastor, but definitely there's a good work that God has prepared for you specifically to do. Na malalaman mo yan talaga at magagampanan mo kapag nag-mature ka na. Sabi ko nga na Wednesday, may downline ka. May mga tao sa baba mo na ikaw ang gagamitin to reach them out. May mga tao na ikaw ang gagamitin para abutin sila. Sabi ni Jesus, naparito ako upang hanapin at iniligtas sa mga nawawala. Wala si Jesus, nasa heaven na. Pero tayo magpapatuloy nun. Tama ba? Sabi sa Matthew 9:37, kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, meron pa ba kasamang alagad ni Kristo rito? O puro alagain? Mga alagad, sabi, napakaraming aanihin. Ngunit kakaunti ang mga ani. Kasi yung puro mga ani, puro baby, pinapalaki pa. So sana lahat sila magmaturan na para makaisa sa ani. Hindi mo alam, baka mamaya talaga nakaatang sa'yo, isang soul lang. Okay lang. At least, magagampanan mo, maaani mo. Tama ba? Di mo alam, isang nation pala ang nakaatang sa'yo. Oh, hallelujah. Di mo alam, magiging house speaker ka pala. Matthew 28:18-20, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. This is the Great Commission. Lahat po tayo inatasan yan. Hindi sinabi ni Jesus, pastors, go! Sabi niya lahat, hallelujah, gagamitin ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Kaya mag-mature ka na, please. And last, I will close in this last verse po. Sabi sa 1 Corinthians 15:58, favorite ko po to at favorite ng maraming Christian. Sabi niyan, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully. Saan daw? To the works of the Lord. You can never give yourselves fully to the works of the Lord if you are a baby. Paano mag-work yung baby? Nakikita nyo yun? So we really need to grow so we can be able to give ourselves fully to the works of the Lord. For you know that your labor in the Lord is not in vain. Hallelujah. May natutunan po tayo ngayong umaga? Meron po ba na hamon na gustong mag-mature kay Lord? Again, it's intentional. Hindi po siya passive, hindi mangyari. Go, gustuhin mo, ikaw mismo. Huwag niyo pong isisi sa mga ibang tao kung hindi kayo nag-grow spiritually. No? Hallelujah, lalo sa panahon ngayon. Gustuhin mong mag-mature para magamit ni Lord. For your labor in the Lord is not in vain. Hallelujah. Palakpakan po na si Lord. To God be glory po. God bless you po.